Assalamualaikum everyone. So here we go again. Magluluto tayo ng tinatawag na sambar. Ito po yung kadalasan niluluto sa South India. Basta sa South Indian siya. Number 1 ang sambar. So ayan yung mga recipe niya. Papakita ko sa inyo kung paano lutuin. Papainit man tayo ng kaldero. Kaya igigisa natin yung bawang sibuyas. By the way, tama rin to ha. Pipigain ko yan mamaya. So, ito po yung flour dahil gilagaan na ako ni siya kay need na lupa ng butin yan. Sobrang daming benefits niyan. Tapos kita ko sa inyo kung ano yung total doon. So, maglagay na tayo ng kamansang coconut oil ng India. Ayan. Luya muna kay tagal mo na naman natin. Igisa lang natin yan sa spices. Tapos isabay natin yung carrots tsaka potato kay medyo matagal kasi yan. Nag-request kasi yung asawa ko na ito niya ng sambal. So, syempre lutuan natin. Hindi na tayo makahindi. So, ilagay na natin to. Hindi ko na hindiwa yung maliit na sibuyas ha, kay magkaan din naman yung mamaya. Ayan. Sobrang famous ito sa South India itong recipe na to. Ito kasi yung more on nalililuto talaga doon. Natutuhan ko tong recipe na to sa aking mother-in-law nung umuwi kami ng India kasi lagi na lang kami kumakain ng vegetable. Weekly, every week lang kami kumakain ng mga manok, ganyan. Ewan ko ba. At saka more on isda doon. Sobrang sarap talaga ng pagkaluto nila sa isda. Yung talagang sinasabi kong the best talaga dito ang mga nilagyan nila ng mga spicy. Ilalagay na natin itong carrot saka potato kasi matagal ito mag-ano yun. Umambot. Ewan ko ha, depende sa kanila kung paano sila magluto. Pero kasi ako, ganito ako magluto. At sinunod ko lang yung mother-in-law kung paano siya magluto ng sambar. Ayan. Tapos lagyan natin siya ng spicy. Ang nilagay ko lang dito kay turmeric powder saka chili powder. Ayan. Tapos namaya, lalagyan natin siya ng sambar powder. Siyempre, isang request lang yun ng asawa ko, pabusin ng ganyan. Talaga naman yung lutuan ko yan. Kaya para naman long lasting ang pagmamahal. Charas! Long lasting. Ito pala yung sambar powder, ha? Ayan. Ayan. Yan yung sambar powder. Tapos yung pinakuluan kong tour dal, ihahalo natin dito. Kasi yun yung magsisilbing magpapakuluan ko eh. Kailangan pakuluan ng konti. Tapos halo na natin yung mga gulay. Alam nyo, dito, kahit anong gulay lang ihalo nyo, kung anong meron lang kayo sa kusina nyo. Yun yung kagandahan dito. Saka sobrang sarap talaga. The best. So, ito na po siya. Ayan. Tapos, papakaluin lang natin siya hanggang sa lumambot yung, pag alam nyo malambot na yung patatas nyo at saka carrots, pwede natin isunod yung gulay. And then, lagyan na natin ng
asin lang at paminta po ang nilalagay ko. Laging ganyan lang po ang nilalagay ko pag ako ay nagluluto. Since nakapangasawa ako ng Indian, ha. Hindi na ako naglalagay ng mga seasoning kasi nga ayaw ng aking mother-in-law kasi daw maganda sa katawan yun. Mabilis daw matunaw mga buto-buto mo pag naglagay ka ng seasoning ng mga asin. Kaya mga bitchin, bitaw. Ayan. Nakumot na ako siya. Pinigaan ko na siya. So, ayan po ay tamarin na akong dito na sa mainit na tubig. And then, ayan yung pinakang last na ilalagay natin, sambar powder. Galing pa po yan ng India. Bigay ng mother-in-law ko. Tsaka ito. Ito ay okra. Nabatukin ng, ano dito sa malunggay? Bunga sa malunggay, kamatis, tsaka beans lang po yung lahok. Ayan. Ayan lang yung lahok niya. So, malambot na yung ating patatas at tsaka carrots. Lalagyan na natin yung gulay. So, ilunod na natin yan. Lahat na yan siya. And then, haluin lang natin siya. Ayan. At ilagay natin ng sambar powder. Hindi lang yung lalagay yung sambar powder, ha. Ayan ay. Okay na po yan. At haluin lang din. Ayan. At pakuluan lang siya ng 15 minutes. Tapos ilagay natin yung tamarin na piniga-piga ko. So, ayan, nagkulo na siya. Ilagay natin yung tamarin na pinalo ko. Yan yung tamarin na iputaw-putaw na ko, ha. Ayan. And then, option na lang yan kung gusto nyo maanghang o hindi. Ang gusto kasi lagi ng asawa ko maanghang. Kung gusto nyo ng maanghang, haluan nyo ng sili. Para may sipa dyan ang pagkaon. Ayan. So, luto na po siya. 5 minutes lang ulit. So, buksan natin. Ayan, luto na po siya. Ready to serve.